Happy Friday po mga kabalisong, narito na po ang ating ulat panahon. Asahan po ang madalas na mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ngayong Biyernes, Pebrero 21 dahil po yan sa epekto ng shoreline at northeast monsoon o yung tinatawag nating amihan. Ayon po sa Pag-asa, ang shoreline po ay magdadala po yan ng mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pulo-pulo mga pagkidlat at pagkulog sa parte po ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Quezon at dito rin po sa parte ng Davao Oriental. Samantala, ang amihan naman po ay magdudulot po yan ng mga maulap na panahon na may mga pag-ulan sa parte naman po ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, natitirang bahagi po ng Calabarzon at dito po sa parte ng Aurora. Sa ibang bahagi naman po ng Luzon, particular na po sa natitirang bahagi po ng Rion, asahan naman po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan. Dito naman po sa dako ng Mindanao, ang easterlies naman po ang magdadala ng mga maulap na panahon na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa parte po ng Basilan, Sulu at maging sa Tawi-Tawi. Habang ang natitirang bahagi naman po ng Mindanao ay makakaranas naman po yan ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ayon po sa Pag-asa, wala pong namamataang low pressure area o namumuong bagyo o LPA na maaring maging bagyo sa ngayon as of 2 o'clock AM. Pinapayuhan naman po ang publiko, lalo na po ang mga nasa mabababang lugar at malapit po na baybayin na mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot pa rin po yan ang patuloy na pag-ulan at patuloy pa rin po na inaabasuhan ang lahat na manatiling updated sa lagay po ng panahon mula po yan sa Pag-asa. Patuloy po na bumubuti ang kalagayan ni Pope Francis habang ginagamot sa Gemelli Hospital sa Ron dahil po yan sa double pneumonia. Ayon sa Holy See Press Office, nakapagpahinga na ng maayos ang Santo Papa. Nakabangon na sa kama at kumain na rin po ng agahan sa isang upuan. Bagamat kailangan pa ng mas mahabang gamutan, nananatiling stable ang kanyang kondisyon at may bahagyang pagbuti batay po yan sa mga pagsusuri ng doktor. Nakapagbasa na rin po siya ng dyaryo at nagpatuloy sa trabaho kasama ang kanyang malalapit na katuwang. Samantala, hinimok naman po ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang mga Pilipino na ipanalangin ang paggaling ng Santo Papa. Nakatakdang magsagawa po ng prayer vigil ang Archdiocese of Manila ngayong araw, Pebrero 21. Nagbitiw na si Communications Secretary Cesar Chavez bilang hepe ng Presidential Communications Office or PCO. Ayon kay Chavez, nagsumiti siya ng kanyang irrevocable resignation noong Pebrero 5. Epektibo po yan Pebrero 28. Bagaman may panghihinayang, tiniyak niyang patuloy niyang susuportahan ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinasalamatan din niya ang Pangulo sa ibinigay na tiwala. Papalitan siya ng dating mamamahayag na si Jay Ruiz na ipakikilala sa PCO Management Committee sa Pebrero 24 bago opisyal na maupo sa Marso 1. Samantala, sa iba pang balita, pumangalawa ang tortang talong sa listahan po yan ng Best Egg Dishes in the world. Ayon po yan sa Taste Atlas na may rating na 4.4 out of 5. Inilarawan po ito bilang isang versatile at abot-kayang pagkaing Pinoy na maaring kainin anumang oras. Samantala, nanguna naman sa ranking ang ramen eggs mula po yan sa Japan na may parehong rating. Noong 2024, kabilang din po ang tortang talong sa top 5 ng top 100 Filipino food ng Taste Atlas. Tasa naman po ng COMELEC ang lahat ng organisasyon at individual na nagsasagawa ng election survey na magparehistro muna bago ilabas ang kanilang mga resulta. Ayon po sa inilabas na Resolution Number 1117 ng COMELEC, tanging ang mga pre-registered entities lamang ang otorisadong magsagawa at magpakalat ng election survey. Ang hakbang na ito ay bahagi po yan ng pagsisikap ng COMELEC na tiyakin ang kredibilidad at integridad ng mga survey na may kaugnayan sa halalan. Bibigyan po ng 10 araw o 15 araw ang mga survey firms at individual upang magparehistro sa Political Finance and Affairs Department of PFAD ng COMELEC bago nila maisagawa ang kanilang mga survey. Ang sinumang lalabag po sa kautusan ay maaaring maharap sa parusa ayon po yan sa ahensya.
Samantala ay naman po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang regulasyong ito ay makatutulong upang maiwasan ang maling impormasyon at posibleng manipulasyon ng opinyon ng publiko sa darating na halalan. Samantala, pinayuhan naman po ng COMELEC ang publiko na maging mapanuri sa mga lumalabas na election survey at tiyakin na ang mga ito ay mula sa mga otorisadong institusyon. Isang magandang araw mga kabalisong, ito muli ang inyong health partner Diana Rupan para sa usaping pangkalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang prutas na madalas nating makita sa ating mga bakuran, ang bayabas. Bukod sa masarap itong kainin, alamin natin ang iba pang napakaraming benepisyo nito sa ating kalusugan. Ang bayabas ay mayaman sa vitamin C. Ayon sa Department of Science and Technology Food Nutrition Research Institute, ang bayabas ay may mataas sa vitamin C na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at pag-iwas sa sakit tulad ng sipon at trangkaso. Nakakatulong din ito sa pagtunaw ng pagkain. Mayaman ito sa dietary fiber na nagpapabuti ng digestion at nakakatulong sa constipation. Ang pagkain din ng bayabas ay nakakapagpababa ng blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Medicine, ang dahon ng bayabas ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels, kaya mainam ito para sa may mga diabetes. Ang bayabas din ay may antibacterial properties. Ayon sa National Institute of Health o NIH, ang bayabas ay may natural na antibacterial at anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapagaling ng mga sugat at impeksyon. Maliban dyan, nakakatulong din ito sa kalusugan ng ating puso. Mayaman ito sa antioxidants at potassium na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapalakas ng ating mga puso.